Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast na to, we talk about anything under the sun. When I was starting this podcast, I was being asked by my producers and my friends, ano ba topic ang gusto mo dito sa podcast na to? Sabi ko, gusto ko walang topic. Mas maganda walang topic. Any topic under the sun, pwede natin pag-usapan. Because I believe that there's always something interesting in lives of ordinary people. So sometimes meron tayong mga guests na sikat dito, minsan hindi masyadong sikat, pero palaging may magandang pag-uusapan. Dapat merong audience takeaway. After you watch or you listen to this podcast, dapat natuwa kayo, na-inspire kayo, natuto kayo. Ang guest natin ngayon, hindi ordinaryong tao ito. Ito'y sikat na tao. Kung sports fan kayo, this guy, especially pag basketball fan kayo, this guy is the basketball icon in the Philippines. Short of Jaworski, ha? But he's the coach of Barangay Ginebra and the sports director for San Miguel Corporation, a former athlete and a good friend, Coach Al Francis Chua. Ay, nako, maraming salamat, Kuya Kim. Naimbitahan kami dito. Maraming salamat talaga. Pero nakalimutan ko i-introduce yung katabi mo. Kasi hindi lamang isang tao to. Dalawang tao tong guest ko ngayon. Si Coach Al Francis ay talagang icon sa larangan ng basketball. Itong kasama niya, kaibigan ko rin to. One of the most interesting personalities na kilala ko. Itong taong to pagka nakasama mo sa isang inuman o breakfast, tambay, matatawa ka dito. Pangalan mo nga ba ulit? Mr. Dexter Sason. Dex. Ay, maraming salamat. Unang-una, I would like to congratulate you, Kuya Kim. Oh, bakit naman? Dahil Naimbitahan ako. Oo. Dami ko schedule ngayon. Pinakancel ko lahat. Dami ko schedule. Mas marami ka pang schedule kaysa kay Coach Al? Actually, di ko alam. Hindi ko alam schedule niya. Actually, nagulat ako kung nalaman ko na dito kung hindi na ako sumipot eh. Actually, kanina lang ko message eh. Sa totoo lang. Kaya nagulat Kinausap ako ni Kuya Kim. Sabi niya, kasi last week pa to, Friday, kung pwede raw ngayon. Tapos sinabi nga nung huli, mga 3 o'clock tayo eh. 2:29, sinabi sa akin si Dexter kasama. Sabi ko, sige na lang. Kasi wala lang akong magawa. Sabi ko sa assistant ni Kuya Kim, sigurado ka bang kasama ako? Baka masisanti ka, sabi ko. Sigurado. Hindi, ang baba naman tingin mo sa sarili mo, Dexter. Kaya Kuya Kim, maraming salamat. The reason why you're here, of course we know of Coach Al Francis and we know how important he is in the field of basketball. Pero pagkasama ka kasi ni Coach Al, ang ganda ng usapan eh. Kasi nagbe-breakfast tayo palagi, nagtatambay tayo palagi. Mas nagiging exciting ang usapan pagkasama ka eh. Iba ka eh, Dexter, iba ka talaga eh. Hindi, alam mo, doon sa BBC. Kala ko sa Biblia. Sa SSD. Everybody knows Dexter as ganyan, makulit, magulo ganyan. But if you gonna know him, yung talagang kayong dalawang mag-uusap, malalim na tao eh. Malalim. Saka, ang kaya kong ipagmalaki sa kanya, si Dex, ganyan-ganyan, napakatulungin na tao. Matulungin. Kahit wala nang laman ang bulsa niyan, pera, he'll give, no? Ibibigay sa iya para matuwa ka lang. Minsan, katulad ngayon, sabi sa akin, wala na ako, mag-grab na lang ako. Minsan, papupuntahin ako niya, Kuya, punta ka naman dito, sandali lang. Sabi ko, bakit? Basta, kala mo kung importante. Pagdating ko doon, pahingin naman konting pera kasi magpapalinis ako ng motor. Pinatawag ka pa? Pinatawag ako. Parang opisina, pinapunta akong Brixton para lang magpalinis ang kotse, wala palang pambayad. Baka kala nila nagbibiro ka, Coach. Totoo yun. Kuya Kim, si Kuya Al, makakwento ko lang. Nung bata pa ako, nakikita ko na sa TV yan eh. May laman. Parang sinabi ko, ilang taon na ako talaga. Hindi, totoo naman. Nakikita ko sa Talusia eh. Diba? Napakayabang, pinapatay ko ng... Mayabang? Pag nakikita ko na, nagtuturo sa mga coach, pinapatay ko na. Naka-ponytail pa. Naka-ponytail. Mayabang.
Tapos nakita ko sa San Miguel yan. Siguro mga 8 years ago. San Miguel as in sa San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Because again, ulitin ko, no, si Coach Al, ang sports director ng San Miguel San Miguel, Corporation. Yeah. Oo, nakita ko doon. Kausap niya si Si Ramonang. Hindi, si coach ng San Miguel noon, si Ato Agustin. At Augustine, no? Oo, lumuluhod pa siya. Kinakausap niya, coach. Sabi ko, napaka-humble nito. Hanggat sabi ko sa kanya, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, coach, yabang na yabang ako dati. Coach, patawag ko sa kanya. Tapos hindi ko alam, ano nakita niya sa akin. Hanggang ngayon, tinatanong ko sa kanya, Kuya Kim, bakit ganun siya ka-concern sa akin? Very caring sa akin to. Hindi lang sa akin. Kahit kanino. Sa driver niya, sa mga security niya, very caring. Nakita ko sa mga anak niya. Very caring. Yun ang mapagmamalaki ko kay Coach. Kahit na sinasabi ko sa mga players na, si Coach, no, hindi kayo pinupunta. Naku, ang mga players pa niya nagsasabi sa akin, naku, mapagmalasakit ho yan, sinasabi sa akin. Kaya hindi ko mabebenta to eh. Ba't mo naman bebenta? Ba't mo naisip na ibenta? Kasi tinitignan ko lang yung mga tao, tinitignan ko lang yung mga players na eh. Ba't nagbebenta ka ba ng iba? Hindi, kaya nga ako, alam mo, yung totoo, nung sinabi mo sa akin, Kuya, nandito kami ganito, ganyan, kay Kuya Kim. Alam mo, maniwala o hindi maniwala ng tao, I prayed. Sabi ko, maraming salamat na napunta sa magandang grupo. Kasi Ayun, alam mo naman Kuya Kim, yung pinanggalingan ko, di ba? Hindi naman... Ano pinanggalingan mo? Kwento mo. Alam ko, pero hindi nila alam. Kwento mo. Hindi, kasi for the longest time, nag-drugs ako di ba? So, yung mga ano dyan, yung mga kasama ko dati, hi sa inyo, shout out. Nag-drugs ka dati, pero hindi ka na nagda-drugs ngayon. Hindi na ako nagda-drugs ngayon dahil... Ano ang drug of choice mo nung naadi ka? Shabu at saka cocaine. Ganun ang ecstasy. Marijuana hindi. Kaya yung mga ilang beses ako nabigyan ng pagkakataon mabuhay. Si Boss Arisay, magpapasalamat lang dahil 2 beses tayong sinalba sa ospital niyan eh. Kaya yung buhay ko, pwede ko yung palit sa kanya eh. Malaki yung utang na loob namin lalo na ako personally. Pag sinabi natin Boss Ares, Ramon A. Kay Ramon Ang, kay Boss Ramon Ang. Maraming salamat po sa inyo, Boss Ramon Ang. Kaya nakakahiya na sa Diyos. Nakakahiya na sa Diyos para hindi ka magbago. Binibigyan ka ng buhay, pilit mo naman winawasak, di ba? Kaya nga palagi ko sinasabi, yung greatest gift ng binigay ng Panginoon, yung buhay, alagaan ninyo. Make the most out of it, di ba? Dexter, bakit ka na-hospital? Sa lungs at saka sa puso. Bakit nangyari? Sa nangyari drugs yan? Sa drugs. Sa drugs. Sumobra. Alam mo Kuya Kim, tumatawag sa akin everyday yan. And then one time, tinawagan ako ng wife niya, si Wanda. Sabi sa akin, pwede bang dalawin mo si Dexter? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Yung puso daw, tumigas na, ganyan. So, pumunta ako sa ICU. Nasa ICU si Dexter? Nasa ICU. Ito lang, yung mga ilang couple, I think last year, no? Last year. Yeah, last year. Pagdating ko doon, ayaw daw kumain. Kinausap ko siguro, baka akala ng mga nurse doon, boyfriend ko to eh. Sinusubuan ko, pinagagalitan ko siya, sinasabi ko sa kanya, kumain ka, ganito. So, alam mo, kahit ngayon, magkakasama tayo sa breakfast, makikita ko minsan hingin sigarilyo, nakikita mo, tinatapon ko. Tinatapon mo? Oo, kasi sinabi ko sa kanya, Dex, ako I never do drugs, no? Sabi ko sa kanya, matagal akong sportsman, matagal akong player. Sabi ko, yung kung ilang beses ka nang na ganyan, kaya buhay ka pa, ang Diyos may purpose sa'yo. Diba? Hindi ka naman kukunin na basa-basa ganyan. May purpose sa'yo. Sabi ko, baguhin mo na. Sabi ko sa kanya, huwag mo na lang isipin para sa'yo. Para na sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa apo mo, sa misis mo. Hindi na para sa'yo. Yung edad mo ngayon, nagampanan mo na lahat eh. Lahat. Ilang beses ka na-aksidente sa motor. Ilang beses. Buhay ka pa rin. Diba? So sabi ko, nakita natin na malapit siya sa mga bata. Lalo na sa apo niya, pag hawak niya na, you can't even talk to him, instant, not gonna touch the food kasi nilalaro niya. Sabi ko, kay mga iba, lagi naglolokohan kami ni Dexter na hindi siya, yung pagkatao niya gano'n, malalim na tao to eh. Mukha lang uto-uto, pero matalino. Mukha lang mababaw. Mukha lang mababaw. Ayan, napapaluha ako sa'yo. Teka, Kaya pinapakain ko lagi yan. Ano naiyak siya sa akin. Hindi, lagi ako Anong gusto mo sabihin? Hindi, lagi ako napapayak nito eh. Bakit? Minsan sabi ko, Coach, Kuya, resign na ako sa opisina. Sabi ko sa kanya. Sa San Miguel? Wala masyadong utos sa akin. Sabi ko, nahiya naman ako, sinisweldohan ako. Tatawag yan sa akin. Hindi ko sasagutin.
siguro mga 6 na beses hanggang sa, ang kulit niya, hindi ko, alam niya na ngayon kung bakit ko hindi sinasagot. Dahil sabi niya, bakit mo hindi sinasagot? Alam ko, sabi ko, kasi ayokong magulgol. Kasi yung concern nito sa akin. Tuloy mo. Okay lang. You can be vulnerable here, bro. You can, pwede mong kwento. We're Sa listening. pagkain, sinasabi mo, di ba? Pwedeng pakifocus yung camera para makita naman yung luha ko. Tanggalin mo yung shades mo para makita yung luha mo. Ayan. Ayan. Hindi, Hindi, kaya pati sa nga, pagkain. Iniyakan niya ako ng isang beses eh. Anong nangyari doon? hindi, yung unang-una sa nanay ko, nung una tayo nagiinuman sa bahay mo, nung nakarami ako nun eh. Di ba? Nakarami akong beer nun eh. Oh, sabi niya, manginginom daw siya. Ay, mga 6 na oras ata kami inom. Ang nainom, 2.5 lang. Kasi hindi naman uminom yan. Drugs ang tinitira dati. Drugs lang, Oo, drugs iba yun. Full time ako sa drugs eh. O napainom ako, nakadalawa. Sabi ko sa kanya, kuya, maniwala ka sa hindi. Sabi ko, hindi ko naman sinasabi to para maniwala ka. Para malaman mo lang. Ito lang ang pera ko sa buhay ko. Magkano? 120 ata. 120. Hindi sa wallet ko sa buhay ko. Ito lang ang pera ko. 120,000. Pesos. Pesos? Oo, di ba magkakasya? Pesos. Oo, 120. Ito lang yung pera ko sa buhay ko. Pag namatay ang nanay ko bukas, sabi ko, kailangan ko magbenta ng kotse. May mga kotse ako. Pero wala akong paglilibig sa nanay ko, sabi ko. Sabi niya, niyakap niya ako. Simula ngayon, kuya na itawag mo sa akin. Wala kang problema dyan, sabi niya. Wala kang problema, sabi niya. Basta akong bahala sa'yo. Sabi. Di ba, sabi niya. O, nagbibiro ko lang. Gaano mo kamahal si Coach Al? Ay, bibigay ko buhay ko rito. Ewan ko lang kung kukunin niya. Ganun din ako kamahal eh. Di ba? Hindi ko alam kung kukunin niya dahil ganun niya ako kamahal eh. Kaya, Sa tingin mo, ba't kamahal ni Coach Al? hindi ko alam. Sa tanungin mo, kuya. Tinatanong ko sa kanya, bakit ka ganyan sa akin? Sabi niya, lagi mo sinasabi, totoo kang tao. Di ba? Yan, lagi mo Hindi sa akin kasi, Coach Al, bakit mo mahal si Dexter? what you see, what you get, no? Minsan hindi mo siya maiintindihan the way pag bagong kilalang tao, kung kausapin niya, ganito, ganyan. Dalawa lang eh. Mababastusan ka, makukulitan ka, o ganito. But O makikyutan ka. O makikyutan ka. Di ba mukha kang Shih Tzu eh, ito yung buhok mo. Pero pag nakilala mo siya, is very deep. Malalim si Dexter, Kuya Kim. Yung kung gagamitin niya lang sa tama, you know, maganda ang mata niya. Kita mo naman mga pictures natin, di ba? Pag kumuha ng cellphone lang ang gamit, tatalunin nito ang camera. Tama, tama. Sa bahay, sa damit, lagi OOTD. Pinagagalit ako, OOTD ka na, OOTD kung ano nung pinopost mo. I-post mo na lang yung may sense, sinasabi ko sa kanya. Saka, ang ano mo siya, makikita mo sa ibang tao, nakaupo tayo. Wala naman dalang pera yan. Nakaupo tayo. Yung waiter, kung saan tayo nagkakape sa Francisco, bibigyan niya 100. Mabait sa waiter to. Napakabait sa waiter. Bibigyan niya 100. Kaya bakit? Nilinis yung motor ko eh. Ganon. Ba't yung pinalinis sa motor mo, waiter yun? Hindi ko nga pinapalinis eh. Nagkukusan linilis. Ba't nilinis? Hindi ko naman pinapalinis sa'yo. Okay, bigyan mo, di ba? Malaking bagay sa kanila yun, Kuya Kim eh. Kasi... Pero hindi malaking bagay sa akin eh. Kasi pag kumakain ka, ako lagi nagbabayad eh. Malaking bagay sa akin yun. Pati yung 100 galing din sa'yo. Malaking Hindi, bagay. nire-reimburse siya. Paki-Gcash mo sa akin. Ito, wala akong wallet na dala ako. 1,000 lang ang pera. O 500 lang. Di ba tayo? Pag alam mo. Lagi ko Pero sinasabi... Coach Al, alam ko kasi coach ka eh. You're a very loving coach and very firm coach. Guidance ka talaga sa lahat ng mga kinukoach mo, mga Inebra and the other teams that pinagdaanan mo, no? Alam ko pati sa mga ball boy, naalagaan mo yun eh. You're known as the coach that will stand for even the smallest part of your team. Ilalaban ko talaga yung basta kasama kita. Ba't ka ganyan? Alam mo, walang nagpo-protect sa kanila eh. Usually, sa PBA, sa pro, pag head coach sila o manager o ganito, sa mga ball boys, sa mga PT, walang nag-aasikaso. Ang akin, yan na nagbibigay sa kanila ng tubig. Subukan mo yung mga player, pag isuyin mo walang tubig, tingnan ko kung hindi magbagsakan yan. Yung mga PT namin, pilay. Pag may pilay ang player, may asawa yun ha? Doon natutulog sa bahay ng player yun. For them to play the next day. May sakit, lahat. Makikita mo sila. Kaya nga yung mga kasama ko, nag-request ako, of course, everybody knows my boss, no? Si Boss Harris, he's my mentor. Ang dami ko natutunan dyan. Kahit tanong mo sa kanila, pagdating ko dyan, chinek ko yung sweldo nila, pina-increase ako kagad sila na ganito. Kasi yung mga yan, nasa PBA lang, hawak nila, napupunasan nila yung pawis ng mga idol nila, masaya na yung mga yun. Di ba? They're not
stars na mga ganito. Pero talungin mo, ilang taon na sa team namin? 35 years. 35 years. Oo, 45 years. Yung isa kaka-award lang. 50 years. Kuis, kwento mo yung sa Gilas nung nanalo kayo. Tapos pinapakyat lang yung mga players. Hindi ka kwento mo, pumayag. maganda yan. Kaya, hindi ka pumayag. Matindi to. Kasi after 61 years, before sa Asian Games, so pinatawag ako nila Mr. Vargas, nila Al Panlilio, si Chairman Ricky. Yung mga commissioner ng... Oo. Sinabi sa akin, MVP group, San Miguel group kami, di ba? Tapos sabi niya, pero ngayon bati niya yan. Dati kasi may rivalry siya. Oo, Matindi. ngayon wala na. Talagang As a matter of fact, binisita nyo nga si Yeah, binisita namin MVP si boss Sir. hospital. Oh. So ngayon, pagdating sabi niya, pwede bang hawakan mo to? We got 2.5 weeks. Sabi ko, sige, sino gusto niyo coach? Si Tim Cone. Kinausap ko si Tim. Sabi ko, Tim, we don't have time. This is very ganyan-ganyan. Gilas meaning the national team. National team. Okay. Tapos sabi niya, are you gonna be with me? Sabi ko, I'll be behind you. Gano'n na. So, to make the story short, after 61 years, tinalo natin ng China, tinalo ng Jordan, nag-gold tayo. So, pagdating dito, siyempre, Saan yan? Sa Stadium Rizal. lahat Stadium. yan. Kukumbidahin ka ng ganito, interview, ang dami. So pinatawag kami, may award kami sa Malacanang. Di ba? Of course. So, So, ginawa that's important. sa Rizal First gold Memorial. after a long time. Okay, so nandun kami lahat. Kasama ko yung mga ball boy. Kasama ko lahat. Ang mga PTs namin. Bigyan sabi, akit sa stage. Ang pwede lang daw umakyat, the coaches, yung coach and players. Okay. Okay. Sino nagsabi nun? Eh, may nandun. Yung PR. Yung Maganda PR. suot eh. Maganda suot. Gandang kasuot. Hindi, maganda suot eh. Oh, ano yan? Kumbaga yung events organizer. Right. O, sinabing ganito, ganyan. Nagyabang to, nagyabang. So sabi niya sa akin, sabi ko hindi pwede. Aakit lahat. Kasi they're part of my team, they're part of the national team, they're Yeah. part of the gold. Everybody should go up. Sir, hindi pwede kasi ganito. Sir, sandali, may dumating. English speaking na, di ba? Sabi niya, yun daw ang sabi. Kami Sa lang ang taas. pwede. Yun ang sabi sa taas. Oo. So sinabi ko, everybody's there. Si Tim Cone, Walkout lahat ka, na doon. walkout Sabi ka. ko, really? Watch me. Tinawag ko lahat. Alis tayo. Si Tim nakatingin lang sa akin. Tapos sabi niya, what? Sabi niya, alis kayo, hindi pwede kasi i-award na kayo. Darating ang presidente. Oh, watch me. Sabi ko. Umalis siya, bumalik. Sige, pwede na. Pinakiusap. Sabi ko, hindi ko pwedeng iwan tong mga taon to. Kasi alam nila yan, alam na mga ball boy, alam na mga PT sa tatlong team ko na as a sports director, kung anong kinakain ng player ko, kinakain nila. Hindi ako papayag na hindi kakain. Nagpakain si Boss RSA, nasa China kami. Credit card, ayaw tanggapin eh. Para silang mga GCash Paymaya lang eh, di ba? So sabi ko, boss, hindi ko mapakain yung mga bata. Although maganda naman yung hotel namin. Hindi, pakainin mo. Si boss, from nasa China, may office kami doon, sa brewery. Padala ng pera doon, cash. Sabi niya, dala-dala. May dala-dalang picture ko eh. Inaanap ako ng Chinese. Al Francis, sabi ko, yes. Pagbukas ko, dahil pera. Kain kami, di ba? O sabi ko, ganyan. Pag ikot ko, yung mga players, siyempre, they order steak, lobsters, lahat na, ganyan. Malaki pera yan. 10,000 yan. Oh. Dumating ako doon, yung mga ball boy na, sabi ko, tinawag yung waiter, give them steak, give them ganyan. Kung ano ang kinain ng player, yun ang kakainin ng ballboy. Yun. Steak ang kinain ng player, steak ang kakainin ng ballboy. kasi- Kasha, yun ang kinakain mo rin, di ba? Kasi ganun ako na-train ni Boss RSA eh. Na ang gusto niya, pantay-pantay ang tingin sa tao. So lahat, that dinner, nung nagbabayad akong cash, Kuya Kim, naglabas nung pambilang, alam mo sa bangko, Yung money counter. money counter. Kasi binayaran ko total sa peso parang mga 497,000. Oh my gosh. Oh. Sa dinner namin na yun. No? So, ganun lang malasakit ko sa mga ball boy. Na makikita mo, kaya niloloko ko ni Dex. Sabi niya, yung mga driver mo, yung mga mahal na mahal ka. Ay, oo. Kasi Kuya kung hindi Kim, dahil sa kanila, yung mga driver niya, saka yung, papatid niya ako eh. Sabihin ko sa driver, alam mo naman ako, at susubukan ko eh. Sabi Tinatanong ko, mo. yung amo mo, sabi ko, saksakan ng yabang. No? Siniraan mo si Coach Al. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, siniraan mo. Tinitignan ko lang kung ano sabihin. testing lang, testing. Testing ko lang kung ano sasabihin ng mga in-driver niya. Sabi ko, titingin sa rear view mirror yun. Nasa likod ako eh. Titingin siya, naku sir, napakabait ho ni Coach Al. Napakabait ng kuya ho ninyo. Kinontra ka. Kinontra ko. Kasi anong kwenta nang sasabihin kung maganda para sa kanya? Oo lang yung driver eh. Pero pag sinabi ko, baliktad, kung hindi naman totoo yun, magtataas ng kamay yun, titigin na rear view. Kaya nga sinasabi ko sa kanya eh. Katulad ko, anong magandang sasabihin ko sa sarili ko, walang kwenta yun. Pero kung ibang tao magsasabi ng maganda sa'yo, palagay ko totoo yun, di ba? Kaya ito, bilib na bilib ako. Sabi ko nga,
Medyo mahigpit ka lang nga sa pera, pero Mahigpit pa ako sa pera. mahigpit ka lang sa Pagkatapos ng lahat na binigay si ni Coach Al, mahigpit pa sa pera pera. na Mahigpit. He can give more. Pagka nagbe-breakfast po kami, meron kaming tambike palagi doon sa Francesco's. Kasama ko almost every day. Coach Al, siguro mga 3-4 times a week. Pagka mabagal ka, uunahan ka niyan, siya magbabayad ng bill. Mahigpit pa sa pera yung lagay na yun. Mabilis sa bunutan to. Mabilis sa bunutan. Mabilis na nga sa bunutan, mahigpit pa rin. Mahigpit. Pagkatapos ng lahat ng tinulong sa'yo ni Coach Al, pinuntahan ka sa ICU, mahigpit pa rin. Mahigpit pa rin. Kasi ang gusto niya, Kulang pa rin para sa akin. kasi sa kanya, tinitingnan ko yung mga binibili niyang maong. Ginigipit mo talaga para matuto. matalino. Yung mga binibili niyang maong, binibili niya ganyan. Sabi ko, Tex, binibili mo maong, ganyan ka mamahal, sinusuot mo. Tapos wala kang pera, sabihin niya Tapos sa akin. sasabihin, Wala kang pagkainan, pera. nakanganga ka. wala Tapos kang tatawa. Ang ganda nga ng forma mo. Sabi ko, di bali ng ganito lang ako. Pagkainan naman, may pera ako. Tapos tatawa. Talagang, Kaya pala mahigpit. Sa'yo lang mahigpit dahil tinetraining ka, Dexter. hindi kasi, Tinetraining ka. minsan, kuya, may nakita kong, Excited ako. may nakita akong salamin. Motor. Kanina lang, di ba? Oh. May pinadala akong motor. Sabi ko, Oh, Kuis, pinadala. bilhin mo na to. Sabi ko sa Oh, kanya. puro ganyan yan. May bibili salamin. First, bilhin mo na to. 80,000. Yung suot na salamin ni Dexter, 100,000 yan. Oh, 100,000. Jack Maribad yan eh. Tira mo ha. Tira mo, papakita ko sa inyo sa lahat ng nanonood. Oh. Siya ho, reading glasses niya yan. Oh. 100,000. Okay, ito si Dexter, hindi masyado kumikita. 100,000 ang suot na salamin. Oh. Jack Maribad. Okay. Ito ho ako. Coach Al Francis Chua, isang mataas na basketball icon, Laki ng kinikita executive nito. sa San Miguel, one of the Laki ng highest paid coaches in the Philippines. Anong salamin? Ito ang salamin ko. Sa bag ko lang. Oh, yan lang po ang salamin ko. Para makabasa. Ito ho eh. Ang bili ko, 403 eh. Mayabang pa siya doon Hindi, sa 400. 403. Tapos bumili lang ako lalagyan ng ganito. Tapos dinidikit ko rito. Kuis, baka akala nila nagbibiro ka. Totoo po. Hindi, Pinapatunayan ko ho. Totoo yung sinasabi niya. Talaga naman, kahit sa nyo, telepono ko ho to. Pakita mo muna yung boots na napakaganda. Yan ang dahilan kaya ka mayaman. Pakita mo muna yung Ano boots. naman yung boots mo, Coach Al? Bigay ni Dexter to. Bigay ni Dexter. Bigay ni Dexter. Sabi ko, bakit mo binigay sa akin to? Sabi niya, Si Kuya Kim, ayaw ni Kuya Kim yan. nakita ko. Kaya sinuot ko ngayon kasi alam ko katabi ko siya. Ano bang brand niya boots na nabigay mo, Dexter? Alexander McQueen yan. Yan ang paborito ni Boy Abunda. Yung brand Boy niya. Abunda. Oo. Sabi ni Kuya Alexander McQueen. Ayun nga, Oo. ito alam mo, kabat ko sinuot. Sabi niya, binili ko to. Ang luwag sa akin eh. Pero binili ko. Sino bili sa'yo? Yung pinsan ko. Si Saan mo EJ, binili? shout out kay EJ Soto. Sa Amerika. Sabi ko gano'n. Ba't mo binili? Kasi sale lang. Parang $30 lang ata eh. Hindi naman. 1,170. Ang ginawa ko, sinuot ko para makita mo lang. Tama ko nga. Ano no? Masaya ako sinuot mo. Alam ko naman kaya mo sinuot yan dahil para masaya ako. Alam mo, para matuwa ka. Totoo naman. Sabi mo, kahit yung mga daliri ko nakaganon eh. Pero sinuot ko. Ganyan siya, Kuya Kim, para masiyahan lang ako. Ang oras nito napakahalaga eh. Oo naman. Pero binibigyan ako ng oras. Minsan nagbubuhat siya, kinakausap ako. Pareho kami nakahubad. Alam mo naman yan, Kuya Kim, palagi akong takado. Ito, pawis na pawis, nagbubuhat. He finds time. Kagabi lang eh, ay kahapon lang, alas 4 ng hapon, tumawag siya. Nasa Reunion. Nasa reunion. Sabi niya, okay ka lang ba dyan? Sabi ko, masaya kami dyan. Oh, good. Sabi niya, kinukumusta lang kita. Very, very caring. Very generous, Yung sa akin, very caring. yung sa akin, sa lahat ng nanonood ngayon, no, yung nakikita ko kami ni Kuya Kim, morning, magte-text siya breakfast, yung Sunday, nagsasama-sama kami. I was really touched when we went to Handlebar. Natuwa ako, nagpunta ako doon. And then, may nag-pray kami, isang kapatid namin na nag-pray about what happened to him, na dati rin siyang naging addict. Pwede natin sabihin yung pangalan. Si Darf. Si Darf Mercado, shout out. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano ba ang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley.
Ikaw kaya magtuloy na. Kasi Hindi, sasabihin ko wala. palang Hindi, tinuloy. sorry. Di ba? Huwag mo unahan. Sige. Ang tanong ko, nandun ka ba? Wala nga ako. Wala ka dun. Kaya, sinabi mo na. Yung tambay ko kasi namin, ano yan, we start with the prayer. Baga tambay ng mga lalaki yan, nakamotor kaming lahat, nakadamit, nakabaong tayo. But we always start with the prayer and the word of God. So Yeah. that morning, nagdasal tayo. Oo, Okay. nagdasal tayo doon. Sinabi niya na ang daming pagsusubok sa kanya, ganito. And then, after the prayers and everything, I said, I just want to say thank you sa group, lalo na kay Kuya Kim na I'm part of the group. Malaking bagay. Kasi, alam niyo ho, dito ho sa grupon to, kung kayo ho nagdadasal, ako, yan, tinasabihan ko siya. Ako pag umaga, pagising ko, papasalamat tayo, buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Ganito. Pagdating doon, maaalala mo mapapalapit ka ulit eh. Of course, Diba? yeah, So, hindi lang ho to yung nagmumotor kami, ako hindi nga ako nagbe-breakfast eh. Hindi. Pero I made sure na nandun ako kasi may pinag-uusapan nila. Saka, iba-ibang tao eh. Iba-ibang tao, storya, iba-ibang iba-ibang trabaho. storya. May mga kasama kami doon. Matagal na kulong, may ganito. Kanya-kanya storya ng buhay, kuya. Oo, tapos lahat sila, hindi naman sa porkit nandiyan ka, no? I can see the respect. Ako naman. I can see the respect sa'yo na ano sila, ganyan. Nahihiya lang ako pag sinabi ni Kuya Kim na Hawaiian tayo. Yung Hawaiian ko, H&M lang. H&M lang. Pinagtatawanan pa ako nito. Ano yung Hawaiian mo? Kailangan ganito, ganyan. Yung mga brand na sinasabi siya. Bibili tayo kay ganito, ganyan. Sabi ko, hindi nga. Okay lang nga ako eh. Di ba? Kasi parang ano rin yan, cosplay. Yo. Pag nagkikita-kita tayo, Ang may ganda eh. meron tayong suot, di ba? Baka akala nila Ang ganda po- sa mental health eh. Di No, ba? baka akala nila puro forma lang yung BBC. Baka akala nila ganun lang eh. Oh. Di ba? Although Sabihin mo mapoporma kasi- lahat. Sabihin mo kasi meaning ng BBC. Brixton. Oh. Boys. O yan. No, yung mas magandang ibig sabihin yung SSD. Yung SSD. Ano kwento mo yung SSD? SSD Salamat sa Diyos. salamat sa Diyos. Nanggaling yan sa ating kaibigan na si Tito Ed. Sa kanya galing yan, Kuya Kim, di ba? Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi. Kaya nga nalilito minsan sila, bakit may SSD, may BBC? Sabi ko, yung SSD, salamat sa Diyos. Palagi tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Lagi natin naririnig, God is great, God is good. Pero wala naman tayong binabatong maganda para sa Kanya, di ba? Lagi ko sinasabi yun. Dahil saka madalas tayo eh, di ba? We keep on asking more. Na, in the mere fact na tayo ngayon, buhay tayo sa ganito. At saka nakakapag-motor tayo ng magandang motor. Oo. Ang ganda-ganda ng mga Ang motor. ganda ng mga motor. Alam mo, pag nakikita natin ng mga motor, ito. Bawal ang pakit. Pinapagalitan ako, yung motor mo, ganyan. Hindi mo ginagamit. Gusto ko silang nakikita ng ganun eh. Oh, Di ba? So, siyempre, pagdating sa mga lumang motor, we call Kuya Kim. Kuya Kim talaga. Ano bang maganda rito? Ganyan. Lalagay ko, ganyan. Very perfect example. Saka, Kuya Kim, you didn't create a group for me. You created the family. And that's very good. Lahat sila, lahat sila pumupunta. Tinitingnan ko eh. That's my job. Observant ako masyado. Diba? Tinitingnan ko yung mga tao, ganito. Iba-iba. Merong English speaking. Merong di masyado marunong mag-Tagalog. Merong, basta iba-ibang lingwahe na iba-ibang pamilya na mga kilalang pamilya. Pero pag nakaupo na sila dun sa table nating mahaba sa kapiyan, Pantay-pantay, pare-pantay na kami. Pantay-pantay. Walang yabang. Wala na. Bawal ang mayabang. Ikaw lang ang makulit Kuya doon. Kim, Oh. Kuya Al, walang may karapatan dapat magsabi niyan kung hindi ako. Kasi ako, alam niyo naman yan, alam niyo naman saan ako nanggaling, di ba? Tiga-probinsya lang ako, di ba? Tapos ganito yung buhay ko. Ako yung kung meron tatanggalin dyan, isa sa tatanggalin dyan, mangunguna na ako kasi hindi ko naman deserve, lagi ko sinasabi, hindi ko naman deserve tong maging kaibigan ko, maging kuya ko kayo, pero nandyan kayo kaya malaking pasasalamat ko sa inyo. Alam mo, Dexter, Oo. Bakit ka naman tatanggalin? Hindi, ibig sabihin. May atraso ka ba sa amin? Wala. Wala akong alam. Pero yun nga, lagi ko sinasabi sa'yo, Kuya Kim, maraming salamat. Alam ko, ikaw kumukumpa sa grupo. Lagi ko sinasabi sa yan. Lagi mo naman tinatanggihan. Pero alam naman natin lahat yan. Kaya, Organic yan. Walang kumukumpa. Hindi, saka biro mo. may respeto sa'yo, malaki. Magkikwento si Kuya Kim. Alam mo yan, si Dexter.
pagkausap mo yan si Quiz ko, lagi gusto niya FaceTime. Gusto niya may Ang video. kulit ka, anak ng tipaklong. Alam mo, hindi mo kailangan i-FaceTime eh. So, Dexter eh. sorry, minsan nasa CR ka, tumatay ka eh. Oo, tapos may FaceTime bigla. Actually, Oo. hindi ko Pero, kay kwento ni Kuya Kim to, nag-FaceTime. Pinakilala si Kuya Kim sa nanay. Ano sabi sa'yo ng nanay? Ito, kwento natin. Maganda kwento. Nagbe-breakfast po kami ni na Coach Al, ni na Dexter, ni JBS, ito, mga barkada natin. Long table, no? Bigla kinakausap ni Dexter yung nanay niya. FaceTime mo. FaceTime sila ng nanay niya. Tapos sabi niya, Kuya Kim, kausapin mo tong nanay ko. Sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, nandito ako kila Kuya Kim. Okay, Kuya Kim. Kausapin mo. Pinakausap sa akin ng nanay niya. Ang sabi ng nanay niya, umiyak ang nanay niya. Maraming salamat at kinakaibigan mo yung anak ko. Pagsagaan mo lang. Makulit lang yan, pero mabait yan. Totoo. Ito po, totoong storya to. Storya to. Iniyakan ako ng nanay mo, nagpapasalamat na kinaibigan kita. hindi. Hindi ka ba dapat maging kaibigan? Hindi, alam mo naman, hindi, kasi, di ba, kayo, alam nila. Alam ko yan, Dexter. Diba? Alam ko yan. Oo, di ba? Alam mo, isa pang natouch ako kagaya Nag-birthday si Dexter last year. Last year. Oh. Tagal na. Ngayon, siyempre, sabi ng asawa niya sa mga anak, maganda tayo. Kain tayo sa labas. Okay. Sabi niya, hindi, ayoko. Tumawag sa akin yung asawa. Sabi ko, Si Wanda. Oh, Si Wanda. Once. Wanda's one of the top executives sa RCA. Sabi ko, once. Sabi ko, bakit? Ay, sabi ni Dexter, ayaw daw niya maghanda o mag-celebrate pag hindi ka invited. So I went to that dinner. Ako lang talaga invited. Buo pamilya sila. Ako lang tagalabas. Oo. Ganyan kakamahal lang ni na Wanda. Oo, hindi. Yung ni-request niya raw kasi. Ni-request si Dexter. Ayun pala, ang sabi niya, kala ko ikaw magbabayad. Tapos, Kailangan ng baka. Kailangan ng tipaklong. kailangan ng baka. Totoo naman. For masyadong busy si Kuya para dumating sa ganun. Spoiled ako dito. Kahapon lang, Kuya Kim. May pinakita akong jacket. Yung mga pinadala ni GB. Si GB, shoutout kay GB. Mga pinadala ng jacket, sinend ko sa kanya. Para sa kanya sana kung magugustuhan niya. Alam mo, anong kaagad sabi niya sa akin? Ano sabi? Gusto mo ba? Tinanong ka kung gusto mo. Oo, sabi ko, hindi para sa akin yan, Kuis. Sabi ko, para sa'yo. Ayan. Kaya nga, mabait to sa akin. Hindi, kasi alam mo, kaya masayang-masaya ako. Tell mo nga, tayo nandun, si Senator JV, nagpupunta doon. Si Kuya Kim, si Jay Taruk, di ba? Nag-guest ako sa kanya before yung tungkol sa motor. No? Di nung sabi ko, hindi na ako nag-guess. Ang daming, pag nakita ng mga iba to, si Benji Parastang, kulit ng kulit sa akin, saka si Ronnie Magsano, kasi sinabi ko, Sa podcast nila. Ngayon, sabi ko, kasi hindi naman sana namimili ho tayo, no? Yung dito sa... Ganun na nga ginawa mo. Hindi, alam mo kung bakit. Ano ba ginawa mo? Malapit sa bahay ko to eh. Malapit lang. Malapit lang. Malapit lang. Kay Hindi. Jay, ganun din. No? Malapit ka rin. No? Oo, malapit din. Malapit lang. TV5. Ang gusto ko lang kasi, yung binibigyan ng importansya na makikita ng mga kasama namin dito sa BBC. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos ang tawag ko Salamat sa sa SSD. Diyos. Na kami dito, wala kaming sinong mataas, sinong mababa, sinong ganito. Pag magkakasama tayo, pare-parehas tayong lahat. Walang walang pangit ang motor mo, bulok ang motor mo, maganda ang motor mo. May Hawaiian kami ng H&M ni Ito, naka-Hawaiian ako eh. Hawaiian. So, yung sa amin, can you imagine, ako dati sa grupo nagmotor, pag sinabi, ride tayo, magkita tayo ng alas 6, ganon. I wear what the freaking I want to wear. Lagi ako naka-sleeveless. Tsaka Coach Al ka eh. Lagi Coach Al ka eh. Dito sa SSD, hindi. Dito, Nangungonsulta. nag-iisip ako. Nangungonsulta sa akin. Hello? Nangungonsulta sa akin. Ano ba dapat isuot ko? Ano ba ganito? Samantala ako, pagdating ko doon, lahat sila ganito, ako naka-sleeveless ako, kahit biyahe. Hindi, ganun yung respeto niya ni Coach sa grupo. Sa grupo. Hindi, lalo na kay Kuya Kim. Kay Kuya Kim, lalo na sa'yo. Kaya, napapa-adjust ko minsan yung meeting ko eh. Kita tayo, alas 9, alas 8, isang oras lang. Tan tayo. Minsan, kami ni Coach Al, tatlo lang kami minsan eh. Kasi malapit ang bahay. Ang lapit eh. Ang lapit Ang lapit. Tapos, you learn new every day. You know? Because we're in the company of good men also eh. Lahat ng mga kasama natin doon, mga, as we said, bawal lang kayabangan. And then we always have something to share that's from our line of work. Magkakaiba tayo ng linya eh. Magkakaiba May eh. matututunan kami, may papulot ka eh. Sigurado. Alam mo, kahit iba-iba tayo ng linya,
ang kinakausap pa rin natin tao. So kahit ang nasdiyan ka sa taas, sadya ka sa baba, you still talk to human being. So matututo kang matututo kang kung paano Bumaba, no? Tapos dito kasi sa laki ng grupo natutuwa ako. Sometimes I saw different group na sa motor, no? But pag nandun sila, kahit nakasuot na sila ng vest nila lahat, ganun pa rin. Diba? Sama-sama pa rin. Tapos, ako, kilala mo naman, ayoko ng pagod na ako yung babiyahing malayo, ganyan, diba? Pero sabi ko, Dex, minsan naman tayo, ikot lang yung ganito. Sa Pampanga, sa ano. Ganyan. Pag sinabi nila, bataan tayo. Sabi ko, Dex, di mo na ako sasagot sa Bible group. Matanda na ako para sa ganyan, di ba? Pero, for the first time kahapon, Sunday, pagkatapos natin, nagmotor ako, nag-lunch ako sa Quezon City. Banawe, alas 12. Ano pakiramdam, Coach? Ang init! Ang init! Pauwi ako, alauna ng hapon. Kasama mo sina Boy Santayana at si Richie kahapon. Hindi. Family time. Family time. Nandun ako. So yung mga anak ko, sabi sa akin, Pa, ang init ha. Sabi ko, malamang. Nakita nyo, nakamotor ako eh. Siyempre, pasok ka sa restaurant, tanggal ka ng jacket. Iha, pwede naman malamig na tubig. galing sa grupo, Kuya Kim. Galing tayo kahapon. Alam nyo, tanghali na nung bibili balik. ko. Nagpapasalamat ako kay Kuya Kim. In-invite kami sa bahay niya one time. No? It's a very beautiful house. Wala na kayo makikita sa Malate na gano'n na para kami nasa probinsya na napakaganda. Tapos tinanong ko si Kuya Kim, puro motor. Kuya Kim, ayaw mo na magkotse? Okay na. Sabi ko, bilib ako kay Kuya Kim. Talagang, hindi ba? Talagang yung love mo sa motor, ibang klase. Yung passion mo. Means of transportation niya, motor araw-araw. Araw-araw. Kaya tinanong ko, isang beses, nagkita-kita tayo, umulan. Ako, di ba? Yung motor, ibang motor ko, kulang na lang. Hindi naglalabas. Saklubang ko eh. Hindi, nakasaklob. Oo, nakasaklob. Parang Holy Week eh. Kwento mo. Sabi ko, iniba niya yung mga posisyon ng mga motor. Sabi ko, yan ang sinasabi ko. Sabi, sinakloban ng mga sabi ko, saan mo nakuha yan? Pare-pareho yung kulay eh. Pare-pareho yung kulay. Tinanong ako, kulay ube. Sinasabi niya, ito kasi ayaw gumastos. I'm a very practical person. Yung bibili ka ng cover sa motor, yung parang plastic na ewan, di ba? Trapal, yung talagang bibiliin mo sa eBay o kung saan, di ba? So yung tela nyo, ibang klase para hindi ulanan. Yung tela na yun, special yun. Kaya mahal din kasi hindi pwedeng pumasok ang moisture pero pwede lumabas. Yung ikaw kasi nakagarahe lang. Tingnan mo, pakinggan mo Kuya Kim, anong ginawa? Sa akin nakagarahe. Sabi ko, yung gano'n, parang nakakagasgas. Kasi may gano'n ako dati. Yung nabili sa mall. Sabi ko, hanap ako. Hanap siya. Huwag kang tumawa. Huwag kang tumawa. Bakit nakakatawa eh? Nakita ko, 110 pesos. Each. Mura talaga. Bumili ako, 8. Pare-parehong kulay gray. At ano mo ko yun? XXL na bedsheet. May garter pa. Pag nilagay mo, cotton eh. Walang alikabok. Diba? Parang mga kulay ube. Hindi, gray yun. Isa lang kasi ang mata mo. Hindi korteng motor. Bedsheet talaga. Bedsheet. Pero tama naman yung sukat. May garter pa nga sa gilid. May garter. Sabi ko, ayos naman. Bedsheet, may garter, wala. Meron sa gilid. 110 pesos. Galing. Hindi na alikabukan. Oo nga, ang galing nga. Di ba? Parang mahal na araw eh. Parang mga santong tinuklaban ng mga... Teka Dexter, kakaiba tong suot mo ngayong araw na to. Kwento mo nga, ano ba yung suot mo? Kwento mo. Tatayo ko para makita nila. Kailangan nakamic ka eh. Huwag ka tatayo. Yan. Yung suit ko, ang tawag dito, one piece. One piece. One piece. Hindi ko alam, Kuya Kim, anong tawag dito eh. Flight jacket ba tawag dito? Flight jacket. Deck jacket or flight jacket? Okay, kasi... One piece suit. One piece suit, yan. Hindi, pero para alam na ng mga audience natin na nanonood, nakita na talaga. Kasi si Kuya Kim, bilib na bilib ako dyan. Nakita ko kanina eh. Ang daming tao, yung mga tao niya. Nagpa-pizza siya. Hindi ko alam ikaw magdi-deliver. Hindi ka. Mukha ka naman. Hindi. Kasi mukha ka pizza delivery. Mukha ka naman. Bagay, mukha naman. Nakamukha mo siya, Super Mario. Military version. Diba? Tumawa ako. Parang tumawa. Ikwento mo, saan mo ba nakuha yan? At ba't yan ang suot mo ngayon? Gusto ko lang malaman mo. Malaman nila. Nakuha ko to dahil sabi ni Kuya Kim sa akin. Si Kuya Kim na naman tinuturo mo. Kasi idol kong manamit si Kuya Kim eh. Dati alam mo naman ako manamit Kuya Kim pa. Ano lang eh. Tapos sumama. Simulan natin sa sapatos. Ano yung sapatos mo?
Ay, yung 3, hindi ko alam to. Yung 3 stones ba to, Kuya Kim? Hindi ko alam. Hindi Three ko stones? alam, May ganun ba brand? Hindi ko alam. Yung Kulay yung green Japan, eh. yung Japan. Pero yung bilib ako sa'yo, pati sapatos mo green. Oo. Okay, saan galing yung sapatos mo? Sa ukay. Ukay, Hindi ko na alam kung kanino eh. Pero ito, vintage yan, vintage. Vintage. Okay. Ito kay GB ata galing. Kay GB Corleone, dun sa Fades and Patinas. Fades and Patinas. So, yung suot mo na yan, vintage din yan, galing Vintage, sa gera. vintage. Ano sabi ni GB tukol dyan? Saan daw galing yan? Sa matanda ata galing to. Sa patay ata Malamang galing patay to. na may suot niya. Patay Ganun naman ang ukay eh. Oo. Oh, pero anong World War yan? Siguro mga ano yan? Vietnam War siguro. Siguro mga ganun yan. vintage. Vietnam War. Ito Vietnam War pa to. Yung connection namin na yun, yung si Fades and Patinas, Oo. magaling yun sa mga vintage military May wear. mata, sabi nga. May mata, oo. So yung mga binibenta niya, mga rare. Doon ba ako bumili? Doon ka bumili. Pati Ano ba wallet. binili mo? Ano Bumili, hindi ko Wallet. bumili. Pinilit niya. Hindi ako pinilit kung usakay. Oo. May Wallet. nakita siyang wallet na parang Indian. Hindi, hindi ko dala eh. Kuy, ganda na ito, ganyan-ganyan. O, binayaran ko. Binayaran niya. May, yung sa bang kanya. nabili mong Indian na wallet, may dugo. Wala naman. Wala naman. Wala. Tapos, Yung perdible. yung perdible na sa Kay kanya. Kuya Kim, na kay Kuya Kim. Kasi naman, ang ganda na suot mo, may perdible Oh, pa eh. Laki ng perdible, ganyan kalaki. Silver daw yun, sabi ni GB. Silver daw Hindi, yun. ito nakakatawa. Kuya, may papadala akong maong sa'yo dyan. Yeah, maong. Yan. Oo, maong. 517. Kala niya makakaisa siya eh. Levi's Diba? 507. Oh. 517, no? Dalawa. Yung bootcut. Dumating. 517. Kala ko regalo sa akin eh. Kala niya makakaisa siya eh. Kuya, i-Gcash mo na. Magkano mo naman ginikas Hindi, yung 517? ganito. Magkano? Alam mo ko, trabaho ko talaga yan sa San Miguel. Pag Tumawad. may bibilin, tatawaran talaga kita. Yan ang isa sa mga line of work mo eh, di ba? Kinakailangan pag merong papasok Oo. dyan, ikaw ang Oh, sumasala. Sa properties namin, pag tumawag sa akin sila Karen, mayroong ganito, pinabibili si boss. Ikaw tagatawad. Tatawad. Diyan sa magaling, Kuya Kim. So, sinabi ko ngayon, magkano to? Tawa ka ng tawa dyan. 12,000 ba? Sabi mo, 12,000 per square meter. nahihiya. Hindi. Yung maong. Ay, yung maong. 12,000. 12,000. 12,000. Sabi sa akin, tawaran mo, sabi niya, tawaran mo 8,000. Nakakaya ako, hindi ako tumatawid eh. Mayabang ako, tsaka tumutulong tayo, di ba? Naghahanap Tumutulong. buhay. Sabi nga, 12,000. Adi pagdating, 10,000 na lang daw, sabi niya. 10,000. Tinawaran pa dito. Hindi ko tinawaran. Umangal, hindi. Hindi. Oh, Hindi sabi mo ko, umangal. pare, papadala ko ng Gcash sa'yo. 9,000 tayo, sarado. Sabi niya, okay. Di, binihala ko 9,000. Kay GB ba yan? Kay GB. Tama lang yung tawad mo. Oo. Oo naman. Ayan, alam niya. 9,000. Oy, GB, Ay, baba mo yung mga presyo mo ha. baba mo. Umayos ka. Yung wallet, sabi niya, Indian, di ba? Indian. Ano bang ang brand nun? Buko. Hindi. Ay, luma daw yan. Galing daw sa baul yan eh. Galing Sa sa lolo pa daw ng mga kasama niyang nag-teacher sa may sa Ross City. Ganda. Hindi, santol ata yung... Hindi santol. Hindi. Tapos sabi niya, ganito, magkano muna binibenta sa'yo? 15. 15. Sabi ko, sige, padala ko sa'yo. Meron ko 10. 10. Okay daw. Hindi na alam mo, hindi na makahangal dahil Coach Al ka eh. Oo, mo, iyakan na naman. Hindi namamangha sa'yo. Alam mo kami, pag pumunta kami sa isa, may bibiling kami. Uy, si coach to. Dalawa lang eh. Mamahalan ka Hindi ka minamahalan. o... kwento mo yung wallet. Kwento mo yung wallet. Kay Willie. Kay Willie. Kay Willie. Willis Boots. Willis Boots, anong Willis ginawa Boots. mo? Wala naman akong ginawa. Anong ginawa ko? Hindi. Kwento mo na lang yung buko na wallet. Kwento mo yung buko na wallet. Ay, yung buko na Ang wallet. Buko po is a good Japanese vintage brand. Mahal yan. Buko. Oo. Ay, Buko helmets, buko jackets. Pinaghahanap buko ko siya ng wallets. pinaghahanap ko siya ng buko wallet. para magmukhang tropa Para namin. tama yung forma. Oo, pinaghahanap ko siya, tumawag ko kay kay Sunny Boy. Kay Rafa. Nakakatawa yan. Kung Kay nakikinig ka, Rafa, diyari ka rito. 18,000 eh. Ang presyo niya. 18,000. 18,000, 19,000. Wala pang ano yun, ha? Wala pa chain, 18,000 hanapin Walang daw yung chain. Di niya alam na papasok ko kay coach. Di niya alam kay coach na naghahanap. Sabi ko, naghahanap ako. Sabi niya, meron dito. Sabi ko, magkano? 18,000. Sabi ko, para kay coach. Ayun. Nung nalaman kay coach, binawasan kagad ang presyo. Hindi man tumatawa. Tama, di ba? Hindi ko na. Sabi niya, kay coach ba? 15 na 15 lang. na lang. Galit na galit to. Walang ya. Pag ako 18, tapos may libre pang chain. Binigyan pa niya akong chain. Sabi niya, may libre ka pang chain. Oo, kaya nga.
Alam nila tatawad kayo, kaya inuna ka. Guys, napapasarap ang kwentuhan natin. Kaya lang may time limit tong ano ko. Sayang. Nililimit ko to sa mga 40 minutes. We're already almost 45 Alright. minutes. Yeah, okay. Tingnan mo, No, but- time flies. No, but yeah, time flies when you're having Yeah, fun. right. Pero gusto kong i-rehash na natin. Itong dalawang to, si Coach Al, napakasikat na tao. Talagang, no need for further introductions. And no need, Coach Al Francis Chu, ano. Si Dexter, medyo bagong mukha, pero you see the dynamics ng dalawa. Nakakatuwa dahil makikita mo malalim ang pakikipagkaibigan at may respeto. Baga pa nagbibiroan kaming tatlo, yung respeto ni Coach Al Francis kay Dexter, biro lang yan, pero mahal niya itong taong to. Si Dexter naman, kung biruin si Coach Al Francis, Carino brutal, pero makikita mo respetado rin niya. Coach Al Francis, ano ang mensahe mo kay Dexter? Mensahe that he can use in life for the rest of his life. The most important advice that you can give him. Sa akin, Dex, unang-una sa lahat, kaya ka nakaupo rito na ini-interview tayo ni Kuya Kim. Papasalamat. Kung di dahil sa Diyos, sa dinanas mo, nandito ka, you have a purpose in life. Ngayon, nasa edad ka na. Siguro naman, nasa 50, ano ka na? 52. 52 ka na, Dexter? Oo. Hindi halata. Oh, parang 90, parang 12 lang yung utak eh. Hindi, parang 72. 72. Kaya, Tuloy mo, Coach. sa akin lang, nandito ka na, sa tama kang grupo, yung gusto mong gawin mo na kasi ilan taon na lang tayo. What I'm saying, be happy but gawin mo na. Kasi ang nakikita ko sa'yo, Dex, yun ang empty sa'yo. May gusto kong gawin na hindi mo pa nagagawa. Lagi mo sinasabi, gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Pero parang may napipigilan ka kasi confident ka kumausap sa ibang tao, kumausap sa ganyan. But doing yung gusto mong within na gagawin mo, nawawala kang kumpiyansa kasi ang tingin mo, ang tao hindi magtitiwala sa'yo o hindi maniniwala sa mga sasabihin mo. Bago mo sagutin yon, ang sasabihin ko sa'yo, don't mind them, do it for yourself sa edad mo para bago man lang tumanda tayo, nagawa mo yung gusto mo. Mahal ka ng tao. Mahal ka namin. Thank you, Coach Al. Dexter, ano ang mensahe mo kay Coach Al? Dek. Teka muna, bago mo ako magsalita, tanggalin mo ng shades mo para nakikita namin yung mata mo. Ayan. Bakit? Kailan sinasabi niya yan? Oo. Kailan lang nag-usap tayo, nasa park ako, di ba? Sabi niya, napunta dun sa, alam niya kasi gusto ko mangontrata. Oo, sabi, hindi ko man siya ninayaya. Sabi niya, tumingin ka ng bahay. Sabi niya, ayusin natin. Ito kasi, binibigyan ako ng break nito eh. Alam mo naman yan, di ba? Yung ibang tao, hindi mo naman masisisi yung ibang tao. Medyo, di ba, walang tiwala. Isusugal niya ang sarili niya para sa akin eh. Kahit medyo mahigpit sa pera to, gagawin niya para sa akin eh. Kaya, maraming salamat doon, Kuis. Look at Coach Al and tell him what you want to say. Oo, alam mo naman yan, di ba? Hindi niya alam. Hindi, alam niya. Sabihin mo. Mahal na mahal kita. Ito palagi ko sinasabi. Pag ito kasama ko, at saka si Angelo, yung anak ko, or shout out, Angelo Buen Camino, pag yung dalawang to, ang kasama ko, isasama ko na kayo, Kuya Kim. Sisikat ako palagi yung sinasabi. Kasi very supportive yung dalawa eh. Ito, tsaka si Angelo. Kaya nga kanina, una kong tinext kahit natutulog pa si Angelo, sinend ko kagad yung sinend ng assistant mo, sinend ko sa kanya. Gising siya ng 10 o'clock. Pag gising niya, rineply niya kagad ako. Tapos nanay niya, tsaka si Cheska. Sabi ni Cheska, napaiyak nga ako. Sabi ni Cheska, you're going to do good, sabi niya sa akin. Yung mga bata, alam naman ng mga bata, suportado ko ng mga bata. Kagaya ng pagsuporta mo. Lalo na si Coach, hindi na ako mahihiya sa kanya eh. Kaya lang, alam kong bibigay niya. Kaya pinipigilan ko na lang. Sabi ko nga, Kois, di ba? Nakakahiyang hingin ng para sa akin. Kung alam ko naman para sa akin, hintayin ko na lang. At nakakahiyang lalo kung hindi para sa akin, ang hingin ng hindi para sa akin. Kaya maraming salamat for caring and for trusting me. May apo ka, di ba? Meron si Bullet. Si Bullet. Oo, makikita ni Bullet to. Ano ang mensahe mo kay Bullet? Kay Bullet, dapat masaya lang palagi kung ano. Kung makita mo tong matanda ka na, you always have to be happy in life. Yung mabuhay ka lang, gumising ka ng maaga,
dapat masaya ka na. Araw-araw, every time, you should be happy. Kaya palagi sinasabi, Kuya Kim, alam mo naman yan, happy morning, happy morning. Pag maganda yung umaga mo, the rest of the day will be happy. Ako bago matapos to, kasi sasabihin ko lang, Kuya Kim, itong ginagawa mo, maraming kang tutulungan tao yung podcast nito. Kung anong pwede kong maitulong, live to, nandito lang. Oo. I'll help. Thank you, Coach. Kung anong kailangan. I know that you're my friend and I know you're always going to be there. The fact that you're here today, thank you. No. Thank you for inviting us talaga. Oo, maraming salamat, Kuya Kim. Malaking bagay. Ang bilis ng oras. Malaking bagay. 50 minutes na tayo kagad. Gusto ko medyo bitin kasi yung podcast. Sobrang na tayo. Alam mo kaya tumagal to? Puro sa katarantaduhan mo eh. Maraming salamat. Thank you. God bless you. Maraming salamat. God bless. God bless. God bless you guys. Isa na bang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim? I hope that you enjoyed today's podcast. Kung nagustuhan niyo po ito at hindi pa kayo nagpa-follow, please follow us. We appreciate the follow. And para alam po ninyo tuwing kailan kami nag-upload ng bagong episodes, which is basically every Wednesday around 5 o'clock, press the notification bell so you know exactly when we upload. Thank you for joining us. We'll see you again next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.